Ipang-ayuda muna ang pondo para sa public works projects. Yan daw ang isa sa mga pag-uusapan ng 13 komite sa Kamara sa Miyerkules sa gitna ng lumalalang krisis sa langis. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sa utos ni House Speaker Bogie D, mag-uumpisa na sa Miyerkules ang kauna-unahang joint committee hearings ng House of Representatives kaugnay sa epekto sa bansa ng giyera sa Iran. Imbitado rito ang 13 komite at makakasama nila ang mga ahensya ng gobyerno na makatutulong sa pagtugon sa krisis. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel kay House Committee on Energy Chair Jose Alvarez, na kabilang sa mga imbitado sa gaganaping pagdinig, sinabi niya na dapat suspindihin muna ang mga infra projects ng gobyerno at gamitin ang pondo para sa subsidiya sa mga apektadong sektor. Yung mga repairs lang ang patuloy. Pero yung infra, pwede naman pagpaliban yan Pwede naman yan next year. Halimbawa, pero baitang sa akin yung farm to market roads para gumanda yung ani natin para wala tayong gutom. Pwede naman yung bawasan ng konti. Naniniwala rin si Alvarez na dapat madaliin ang pagtatapya sa excise tax sa langis. Because now is extreme urgency ito. This is not an ordinary problem. This is the problem of the whole country, if you ask me. So we must be very proactive. Maybe the president can make an executive order to mandate the Department of Energy to do something. Nagbabala naman si Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando na posibleng humantong sa looting o nakawan ng pagkain kung hindi agad malulutas ang kasalukuyang krisis. Nagkakanakawan na ng gas, may tumatakbo na sa gasoline station, di na nagbabayad. So, malayo ba sa realidad na magkaroon ng looting, na magkaroon ng malawakang gulo? Pag nagpatuloy ang ganitong krisis, tingin ko hindi malayo sa realidad yan. It is a possibility at malapit na malapit mangyari yan. Nakatakdang ihain naman bukas ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang ahon bill. Base sa panukala, kinakailangan magbigay ng 3,000 pesos na wage support ang pamahalaan sa mga minimum wage earner at 250,000 peso interest-free loan sa mga maliliit na negosyo. Noon na naman ang sinabi noong nakaraang linggo na DSWD Secretary Rex Gatchalian na dadalo siya sa joint hearing ng Kamara kaugnay sa krisis. Ayon naman kay Representative Alvarez na kung hindi nila matatapos ang pagdinig sa Miyerkules ay itutuloy nila ito sa Huwebes, April 9 at magkakaroon rin ng susunod na pagdinig sa April 13. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Pinababasura ng mag-amang sina Davao City Representatives Paulo at Omar Vincent Duterte ang oil deregulation law. Pinabubuhay din nila ang Oil Price Stabilization Fund. Yan daw ay para protektahan ang mga consumer sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis. Sa ilalim ng House Bill No. 8377, iginiit ng mga Duterte na dapat ibalik sa gobyerno ang pag-monitor sa oil price para maibsan ang epekto ng krisis sa mga tahanan at negosyo. Bilang inisyal na pondo, iminungkahi nila na maglabas ang gobyerno ng 10 billion pesos na huhugutin daw sa ad valorem o kaya sa import duty ng mga inangkat na langis, incremental dividends ng government corporation at savings ng national government. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.